Network Entertainment. One, two, three. Yeah, welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama niyo pa rin po Makoy, para your showbiz bro, yung corporate slave at ang resident macho next door. At kasama natin sa episode na to, walang iba kundi ang pinakamabangis, pinakamalakas, si Tito P. Tito P or Teke Tito. At kasama rin natin sa episode na to, nagbabalik after quite some time. Walang iba kundi si Ike's. Hi Ike's, welcome back sa Machong Chismisan. Magandang araw mga kachismoso. Yan, at kami nga po pala ang inyong Machong Chismisan. Kami po ang inyong longest running comedy podcast sa buong Pilipinas at kami po ang inyong more than twice a week source of happiness dito sa podcasting world. Tito P, bakit nasa dilim ka yata ngayon? Parang madilim pa sa liwanag. Madilim ako. Uy, madilim pa. Actually, yung tema ng episode na to medyo nasa dilim tayo ngayon. Si Ike's nasa dilim. Ako, from the usual, very... Masasabi, ikaw Ike's, mapapansin mo, medyo madilim din ang setup ko ngayon. May tinatry akong bago ngayon dito sa Macho Studios ko na setup. Iba ang lighting natin, medyo mas cozy ang lighting. Oo nga eh, warm yung yung lighting mo sa likod. Oh, pero makalat pa rin. Ang dami ko pa rin tsinelas na nakakalat sa likod. Pero kala ko nagtitipid ka lang sa kuryente. hindi. Mas madami nga akong gamit na ilaw ngayon, pre. Kumbaga ito yung medyo Tito era ng Macho Studios. Ang dami na nakapansin ng pag-evolve ng Macho Studios, pre. Kung natatandaan mo, Tito P, nung unang mga panahon natin dito sa Macho Studios, pre, ang background ko pa noon yung kulay green na pintuan. Pero dahil sa tulong ng Machong Chismisan, medyo unti-unting gumaganda yung Macho Studios. May linoleum pa nga dati yung... Gago, walang linoleum dito. Never ako nagka-linoleum dito. Yun ang may pagmamalaki. Walang pintura yung pader, pero walang linoleum dito. Akala ko sasabihin mo walang palitada yung pader ni Makoy. Ay, merong pader dito sa bahay na walang palitada nung nagsimula. Actually, parang TikToker lang eh. Oo. Actually, yun. Ako ang isang example ng Ahon Putik Foundation. I am the podcast equivalent of TikTokers na unti-unting nag-i-improve yung background. From walang pintura na pader, palitada lang, na pintuan na recycle, to medyo better looking naman. Malayo, kumbaga, yung ginagamit ng mga ngayon, malayo na pero malayo pa. Yeah. Pero sayo ka rin. Pwede naman nating simulan sa sayo. Pero pre, ito kasi madami kasi ako nakikitang mga tangina, nahihiya akong sabihin eh. Masasabi bang social media influencer ba tayo? In some way, no? Kasi yung mga social media accounts natin, parang doon yung engagement eh. So, kahit pa paano may na-influensyahan tayong konti, no? In one way or another, tama? Tama. Actually, yun kasi yung pet peeve ko. Isa sa mga pet peeves ko, kaya ingat na ingat akong sabihin, yung ganun. Isa sa mga pet peeves ko, yung isang tao nagsi-self-proclaim na social media personality siya o social media influencer. Pet peeve ko yun eh. Parang kinikilabutan ako ng slide na parang hindi ganun yung tingin. So yun yung gusto kong pag-usapan natin. Ano yung mga iba't ibang klaseng pet peeves nyo, pre? In general, pre, hindi lang about social media. Basta sa buong buhay mo, ano yung mga iba't ibang pet peeve mo? Ano yung tatanong mo? Sige. Hindi, lang kita. I-call out lang kita. So, pinaparinggan mo ba si Papi Ramon Bautista? Dahil self-proclaimed internet action star siya. Hindi. Si Papi Ramon kasi, pag nagsabi siya na social media, uma-agree yung puso mo eh. Kasi alam mo, OG siya eh. Yun yung... Ang malupit bago pa yung internet. Bago pa nagsimula ang internet, siya na yung definition ng Ang masakit sa akin, yung tipong hi, ako kunwari may nakilala ako. Tapos ang pakilala sa'yo, hi, I'm Tito P kunwari, I'm Tito P. So, social media influencer nga pala ako. Baka pwedeng libre na yung pagkain namin. Yun yung mga masasakit. Tama. Sino ka ba? Yun yung mga pet peeve ko. Yung mga tipong feel nila yung Kaya nga ako, di ba sabi ko sa'yo,
ingat na ingat ako na gamitin yung terminology na yun. Kasi nangingilabot ako na ipakilala yung sarili. Actually, trinay ko. Tito P, Ike's, trinay ko isang beses yun. Nangilabot ako nung sinabi ko na podcaster po ako May konting nangingilabot ako nung sinasabi ko yun. Hindi ko kaya, pre. Yun yung ano. Nung unang panahon, nung wala pa yung mga social media influencer, meron mga self-proclaimed na social media activist, mga ganun. May mga ganun ba? Oo, yung mga humihindi sa mga post sa social media, reject nila yung mga beliefs, mga ganun. Yung nakita na akong profile lang. Ano yung nire-reject? Kung ano-ano lang. Bawa, paniniwala ko, ganyan. Basta makakontra lang. Horoscope, di ba? Buto may kukontra. Tapos, makikita mo yung profile niya, social media activist, works at Crafty Club. Oo nga, no? Nagkaroon ng ganung panahon nung hindi pa kasi, parang ito yung kakasimula pa lang ng social media, tapos parang sila yung mga self-proclaimed na righteous na. Sila yung mga unang woke Oo. Sila yung kino-call out nila yung mga maling nakikita nila sa internet na parang feeling nila ginagawa nila ng paborang sangkatauhan. Sila ang regalo ng Diyos sa sangkatauhan, parang gano'n. Pero ano pa? Sige, ikaw Tito P, may naisip ka pa bang mga pet peeves mo? Meron sa sasakyan. Sa sa public transport, yung mga daydem. Mga alin? Mga daydem. Yung ano yung good for yung hindi kasi yung dapat ang daydem na pronouns ginagamit sa mga taong to. Yung tipong pang dalawang tao yung na-occupy nila. Ang ina, Tito P, ba't ka pumunta dyan? Seryoso, kasi naalala ko yung nag-FX pa ako papuntang McKinley. Sige. Alam mo yung siya pa yung may gana magalit. Alam mo yung hindi siya komportable, tapos lalo niyang ini-impose yung territory niya. Yung tipong 1/4 na lang ng put ko yung nakaupo dun sa van. Yun lang. So, ewan ko. So, dun ko parang naisip, dapat ito yung tinatawag na daydem Yeah. I mean, I wouldn't mind bayaran na lang nila yung extra seat kesa yung wala namang kasing kasa sa akin wala namang kasa sa akin na kung malaki kang tao. Kaya lang kasi, ang problema ko, pag yung entitled ka pang umupo, kasi ako dumating ako sa puntong naging chubby rin ako So nung time na medyo malapad-lapad ako, alam mo yung pagsiksikan sa jeep, nahihiya ako. Actually, yun nga yung sasabihin ko, Tito P, medyo bumusi-busina ka. Medyo madami-dami kaming malapad-lapad dito. Pero buti pinaalala mo na Ike's, baka kasi hindi mo inabutan na si Tito P nagkaroon ng ng medyo mataba ira din yan. Talaga? Madaming ira yan si Tito P. Nagkaroon ng taong grasa ira yan. Kung hindi nyo kilala si Tito P, ako, I've known Tito P for, Tito P, may 15 years na rin ba? Oo. May 15 years na rin tayong magkasama, Tito P. Noong una ko nakilala si Tito P, pre, taong grasa ira pa niya yun. Alam mo yung, okay lang maging rockstar pero yung rockstar na walang pera, yun yung Tito P na una ko nakilala, rockstar na walang pera. Yung hindi pa sikat. Ay puta, tayo na yung alam mo parang hawak wallet level ka pag nakita mo si Tito P. Pero pag nakita niyo naman si Tito P ngayon, poging-pogi na talaga si Tito P ngayon. Kumbaga, masasabi natin si Tito P nasa peak ng peak ng kanyang yumminess level ngayon okay ba, Tito P? Todo build up ako sa Salamat. Ganun actually, talaga. Ganun din yung ginagawa ko talaga nung nagko-commute pa ako. Ang style ko dyan, inaantay ko yung susunod na walang laman. Ayan, tika. Bago mo ituloy, bigyan natin konteksto. Kasi yun nga, nasabi nga ni Tito P yung mga medyo malalaki. Ikaw ba, Ike's? Parang buong buhay mo ba, malaki ka? O na-try mo ring maging payat nung kabataan? Din payat-taba din Papayat, tataba, papayat, tataba. Cycle. Cycle. So, ikaw,
kasi iba yung konteksto nung may pera ka na medyo mataba, sa mataba ka na wala kang pera. So ikaw, may privilege ka na magbayad ng 2 upuan. Kasi mayaman ka may pera ka Lalo na ngayon sa estado mo, puta, ang yaman-yaman mo ngayon paano nung mga panahon na estudyante ka lang, level lang yung pera mo? Kaya mo bang bayaran yung 2 upuan mo? Yung unang ko sa Manila, unang salta ko, call center agent din ako noon Yung mga sweldohang Sampulan mo naman kami ng opening spiel. Ano ba yung opening spiel, puta? AT&T Ubers ako noon Kalimutan ko na. Baka sabihin mo kasi tablado ako, sisimulan ko, gagamitan ko rin ng Tito P, nag-call center ka ba? Hindi, no? Oo, yun yung panahon natin. Para lang sa mga kaibigan natin sa call center, isang opening spiel. Ako mag-opening spiel ako. Gagamitin ba dati yung pangalan ng kumpanya? Wala naman sila magagawa dun sige, ako. Ito yung opening spiel ko dati. Thank you for calling Linksys. This is McCoy speaking. How can I help you today? Ganun ako yung opening spiel. Ganyan din, nag-Linksys din pala ako. Nag-Linksys ka rin nga pala. Sa support. Tapos nag-Cisco TAC na. Thank you for calling Cisco. Ganun. Hindi ko ma-accent. Depende sa kausap Kasi minsan, EMEA ako. Minsan, British pre. Si Tito P, paano opening spiel mo, Tito P? Thank you for calling AT&T. My name is Phil. May I have your name, please? Ang gwapo ng boses ni Tito P. Siyempre. Kailangan mo pagkakamalang nga ako, ego'y putek. Not that there's anything wrong about it. Not that there's anything wrong. Okay nga, pabor nga mas okay pa ngayon, pagkamalang ka malaki titi mo. Yun yung sasabihin ko. Di ba yun ang pagkamalang malaki? Yung trabaho na to, ito yung naging foundation ng kung saan tayo lahat ngayon. Actually. Hindi agree naman. Madaming successful na leaders and managers ngayon na nagsimula sa call center. Yun ang isang pet peeve ko. Yung mga minamaliit yung mga nagtatrabaho sa call center, lalo na doon sa mga napapadaan ng kontrabaho, pag minamaliit yung service desk, nabubuisit ako doon. Doon meron naman talaga mga tangaingat sa service desk. Pero pag minamaliit yung trabaho, ang nababatrip ako, yung pet peeve ko, pag minamaliit yung trabaho ng service desk. Kasi yung, guys ang pinakasimula ng life cycle ng isang problema, pag nagbukas kayo ng problema sa isang kumpanya, kung gaano kaganda yung pagkaka-open ng ticket ng service desk Kaya doon magsisimula kung gaano kaganda yung serbisyo. Saka, yan yung humaharap na yan yung humaharap sa mga tao di ba? Tsaka yan yung tutulong sa'yo So pag kinups mo yan, bukas ka matutulungan. Hindi ngayon. Though medyo may kupal moments din ako. Pag alam kong medyo kups yung service desk, medyo alam ko minsan kung paanong pahabain yung AHT nila and everything. So, yun yung Teka, Tito P, sorry. Balikan natin yung kwento ni Ike's. So ikaw, Ike's, na-try mo yung mataba ka dati. Actually, kahit walang-wala ako noon, I see to the point na kaya kong magbayad ng 2 upuan. So yun yung parang compensation ko kasi. So ang pet peeve mo yung mga tao ni Tito P na hinuhusgahan ka dahil mataba ka? Hindi naman. Actually, ang ginagawa ko, pupunta ako sa harap ng UB Express. Tapos 2 bayaran. Tapos sasara ko na, lalak ko na. Sasara ko na kuya. Yung 2 yan. Tapos parang, alam mo yung Volturi sa Twilight, nakatingin ako doon sa nagsisiksikan sa likod. Lalo na kung lalo na kung adventure. Di ba mas masikip yung upuan ng adventure? Yun yung masakto sa big guy yun alam mo yung para sila sardinas doon sa likod, tapos ikaw naka-D4 ka doon sa harap. Actually, I wouldn't mind na ganun. Na pag halimbawa may chabing pumwesto sa harap, kasi ginagawa ko nga rin yun. Tapos pag nakapwesto ka doon at maluwag ka, pwede mong husgahan yung mga nagsisiksikan sa likod. Actually, kaya sa trabaho nyo. Kaya ako rin ginagawa yun kasi isa sa pet peeve ko, yung alam mo yung base na bihis ka, papasok ka pa lang. Puta, pagdating mo meron sa UB na may amoy ka agad Oo, yung papasok pa lang amoy mandirigma na. Oo, yung alam mo yun, parang shit, pare-pareho naman tayong naghihilod dito. Ganon. Naman, dagdagan mo ng effort, di ba? Oo.
Parang alam mo yung pag tinignan mo sila, parang alam nila eh. Kasi nakatingin lang sa baba, sa sapatos mo lang ganun eh. Parang deadma lang. Kasi alam nila na, oh shit, na yung damit ko, amoy kulog. Parang ganun. yun yung isa pet peeve. Ako may isa akong na pet peeve. Di ba, Tito P, nakwento ko na sa inyo madaming beses na to. Medyo, ang Tito Makoy nyo, adik na adik sa TikTok. Pre, isa sa pet peeve ko, pre, yung Nobita accent ng... Actually, hindi Nobita accent ang tawag doon, yung TikTok accent. Ay, puta, alam ko yan, pre. Yung, nandito kami ngayon. Yung mga ganun. Oo. Hindi mo nakuha. Parang, pumunta kami ngayon dito sa, Neneng Beast. Para kumain. Hindi ko rin mag-gets eh. Pero puta na, hindi ko talaga pag ganun, pre, siya, sometimes it's so bad, it's good, pero kadalasan it's bad eh. Ganun yung pakiramdam sa kanya. Actually, may certain na mga lang eh. Hindi ko nga alam sinong may pakanano. Kung sino man, dapat malaman natin sino yung nagpauso ng para yung natin, patumba natin. So guys, kung ito dahil ba sa hingin namin tulong dito sa niya. Yun ang hilingin naming tulong dito sa Machong Chismisan. Kung sino yung makakatulong sa amin na makakuha ng history kung paano nabuo yung TikTok accent na yan. Actually, yun yata yung official statement sa official tawag sa kanya, TikTok accent. Feeling ko lang merong isang gumawa nun na hindi siya sanay kasi sa social media wala ka naman training paano magsalita in front ng in front of the camera. So feeling ko merong isang gumawa ng content na ganun talaga siya magsalita dahil again awkward yung pananalita niya dahil wala siyang formal training paano magsalita sa harap ng camera. Tapos nag-boom yung content niya. Tapos alam mo naman ng mga Pilipino kung gagayahan na yan eh. Pero in fairness naging naging sariling halimaw siya. Naging staple nga siya ng social media for it. So kahit pa paano it works eh. Pero yun nga parang nakakairita na nakakatawa. Sino pa sa inyo may iba pang pet peeve? Yun yung accent. Meron pa kayo? Ano ba? Ako meron ako. Sige, Tito P, ano sa LRT yung yung nag-i-invade ng ng personal space mo. Di ko mag-gets yung dikit na dikit ba? Kasi pansinin nyo pag alam ba na-try niya siguro naman lahat dito hindi sa siguro lahat dito pag-travel na abroad mapapansin mo pag nasa ibang bansa ka kahit gaano kasiksikan yung public transport marunong silang magrespeto ng personal space mo. Sa Thailand ko naranasan na rush hour siksikan pero walang yun yung siksikan na hindi kayong dikit-dikit na ilag pa rin yung mga tao sa isa't isa kasi nire-respeto niyo yung personal space ng isa't isa. Ilang beses na ako muntik mapaaway dati sa MRT na lalo na pag lalaking dumidikit. Hindi, usually naman lalaki yung sinasabi ko. Bakla ka ba? Ganun ko. Litis ka kasi. Mag-taxi ka, gago. Mag-taxi ka kasi mayaman ka eh. Ang nakakabwisit kasi, or minsan sasabihin ko magnanakaw ka ba or Kasi alam mo yung may maluwag na space doon. Tapos, parang sumisiksik pa rin siya. Tapos yung parang face-to-face. Parang minsan nga, bigla sinisiko ko na Tapos sasabihin ko, ano ba? Parang, taka na bakla ka ba? Dikit ka ng dikit. Ganun. Hindi, pero kaya lang, ang problema doon sa pet peeve mo na yun, Tito P. Siguro kaya hindi tayo dito sa Pilipinas, Tito P. Kasi, yung public transport natin, hindi natin may kukumpara doon sa ibang bansa eh. Well, kumbaga, to be fair. Yun ang problema Pero kasi, kahit pa paano, pagsiksikan, alam mo yung kaya mo pa ring hindi dumistansya, pero yung kaya mong ipwesto yung sarili mo na hindi ka nakaka-invade ng personal space ng ibang tao. Yung tipong marespeto ka pa rin. Iba yung yung tapos, ang masaklap minsan yung amoy baktol na tapos yung nag-i-in your face pa. Ayun, medyo pero isipin mo kung babae yung magandang babae yung Tito P, most definitely wala kang problema sa pag-invade ng personal space mo. Pag magandang babae mas nakakatakot nga eh.
Kasi ano ko lalo na sa current state ko ngayon, syempre may asawa ko, delikado yun. Mas delikado, biglang ng harassment yun. Delix, di ba? So, yun yung sa akin, Yun yung, di ba? Ako meron pa ako isang, ay sorry, Ike's, ikaw, may isa kang pet peeve kanina na sasabihin, Ike's eh. Connected din yun doon sa pet peeve ni Tito P. Yung dikit-dikit na kayo, tas bad breath. Diretsuin mo na pag bad breath, yun. May kausap sa telepono, di ba? Tapos siksikan sa train. Huwag matindi yung bad breath nun, kausap mo sa telepono, tumatagos? Hindi. May kausap sa telepono, nagsasalita, di ba? So, putang na, mo imbornal yung paligid mo. Shit, di ba? Ito sabi ni Elvin. Yung mga pet peeve ko tungkol sa hygiene. So ikaw, very particular ka sa hygiene ng tao. Kasi ako, ginagawa ko naman yung best na para talagang walang masabi. Konsiderasyon kasi, parang gusto mo kung ano yung ine-effort mo para sa ibang tao. Yun din yung parang conscious effort rin nila. Parang minsan, shit, yung ba na mo yung sarili mo? Takin na, di ba? Ako, mag-amoy amag lang ako. Nahiya na ako kung ano. Ito sabi ni Elvin, imagine mo yung sa experiences nyo na pag-invade ng personal space, imagine niyo kung sa India yan, di ba? Mas hardcore doon. O desensitized ka na ba kasi or ano ba mangyayari sa tingin mo? Made-desensitize ka ba doon? Ikaw, Tito P, nagtrabaho ko sa ibang bansa na medyo malakas ang ganun. Na-desensitize ka ba? Or talagang ramdam pa rin? Matututo ka mag-adapt. Ganda nung sinabi ni Elvin na immune. Hindi siya na-immune eh. Natuto kang paano yung mong kailan kahihinga sa bibig. Yung mga ganun. Ayoko huminga sa bibig pag ganun baka malasahan mo. Delikado yun, bro. May timing eh. Like dito, halimbawa sa SG. Kasi marami din mga dito, di ba? May na-experience ako sa iniiwasan kong sumakay ng train pa uwi, yung tipong kasabay mo yung mga estudyante. Kasi butya yun, hardcore yun. Kasi galing sila naglaro ng soccer, football, basketball, tapos sasakay lahat sa train yan. Yun. Ibang level yun. May share lang ako sa Singapore. Nagpapalit ako ng pera sa Mustafa ng linggo. Tapos lahat ng mga friends ko lahat ng office mates ko dati na naka-base na sa Singapore. Parang lahat sila nagulat sa akin. Ba't ko pumunta ng Mustafa ng linggo? Doon daw yung pinakamakapal na na concentration ng mga ANAPs. Sabi ko, okay lang yun. Peak kasi day. Peak nga. Pero kasi, nung pumunta ako ng Mustafa, kahit nakita ko ng maraming ANAPs, parang sa akin, I call it a Tuesday. Yun yung isa sa mga adaptation na nakuha ko na nagtrabaho sa Saudi, na parang hindi ako nababother kasi parang hindi pa siya ganun kakapal para sa akin eh. Kayo, alam niyo, depende sa tolerance mo eh. Nahihiya tuloy ako dun sa mga pet peeves ko kasi yung sa inyo medyo kahit papaano valid yung pet peeves niyo eh. Yung mga pet peeves ko parang mga pangbata. Kasi yung isang pet peeve ko, pre, medyo, hindi ako masaya pag hindi pares yung kutsara tinidor ko. Hindi. Valid hindi masarap kumain pag hindi pares. Valid yun. Kahit ako, bata ako. Kasi naalala ko nung bata ako, pag hindi ko gamit yung paborito kong kutsara tinidor, nagtatantrums ako. Hanggang tumanda ako, hindi na ako nagtatantrums. Pero alam mo yung medyo nadi-disappoint kapag hindi pares. Hindi kumpleto. Kasi yung ibang tao kayang kumain ng magkaiba. Ako parang talagang pagkukuha ko dun sa kunan ng kutsara, talagang pipiliin ko pa yung medyo nalulungkot ako Speaking dyan sa pagkain, yun nga, di ba kung ikaw, Makoy, gusto mo pares yung kutsara mo, ako gusto ko may serving spoon. Yun. Isa pa yun. Actually, serving spoon. Again, hygiene. Pero medyo naiilang nga ako. Ayoko yung kasama, mga maaarte kayo. Paano ko doon? Mapagkakamalan nyo akong dugyot.
Kung kakilala mo naman, okay Oo. lang. Pero yung puta, ngayon lang kayo nagkasama-sama kumain. Biglang Tas walang Buti na lang serving pala, spoon. Ix, nung nilibre mo ko ng ice cream sa Singapore, di tayo naghati sa isang plato. Pagkamalan tayong daydem nun, pare. Oo. Alam mo, Tito P, Hey, whether it's a struggle you can't seem to get through or a dream that seems too daunting for you, this is Mirza Season telling you that you can do this. Let's figure it out or find someone who can. I'm a confidence coach and host, an ex-editor, ex-model, ex-20-something, ex-30-something, exactly who you need to help you navigate through life's ins and outs. What are you waiting for? Let's go! You can do this. Tito P, isa si Ike sa isa si Ike sa mga machong chismisan listener na na-meet ko sa ibang bansa, pre. Pinaramdaman ako ng kayamanan ni Ike. Sinampal lang kayamanan, pinakain akong ice cream. Sabi ko, tangina naman, papakainin ako ice cream. Tangina nung nalaman ko yung presyo, magkano yung ice cream, Ike? Godiva. Magkano ba yun? Mahal pala yun, Tito P. Kilala mo yung Godiva? Oo, ano yun? Social na brand yan eh. Branded na Nangati ako eh. Nangati ako, hindi ako sanay kumain ng mamahaling ice cream. Kinuwento ko pa sa misis ko, sabi ko, saan ka pinakain? Pinakain ako, ice cream. Saan ka pinakain? Godiva. Tangin na mahal doon, sabi sa akin. Mahal ba doon? Kahit pala nung kasama ko. Di mo ba Di mo ba alam na mahalers doon? Hindi, doon ko napagtanto na kaya pala ginagawang divisoria ni Ike ang Pilipinas kasi nga ganun kayaman si Ike. Kain na hindi. Maano lang yung exchange rate. Parang alam ko yung Godiva meron sa sa Middle East rin na ito eh. Meron din, tsaka Hong Kong meron, alam ko. Yan. Ano ba? Meron pa kayo ibang pet peeve? Kasi meron pa akong isang maliit na pet peeve na baka sabihin nyo, napaka Safe yung space to, pre. Ako yung isang pet peeve ko, yung pag may nakita ako, mahaba lang na kuko, yung sa hinliit. Tapos yun yung multi-purpose tool niya. Putang ina, pangulang tutut ng tangina, ayoko nun. Pangbukas ng envelope. Kadalasan dun sa mga mekaniko nila, ginagamit nilang Swiss special knife, tool. Oo, Swiss knife. Actually, depende sa haba eh. Kasi for a time, ginagawa ko yun para sa pang-pick ng tenga. Pero pag masyadong mahaba, yung medyo kadiri eh. Pero yung manageable na haba lang para sa akin. Ay, no. Kasi ang weird eh. Yun yung diba? Yung talagang naka-protrude na ganun yung yung kuko. Kasi sobrang haba. Ako yung pet peeve ko lately lang to sa Pinas eh. Hindi ko alam ba't parang naging normalize. Yung mga CR sa sa mga cafe. Kung di sarado, di password, man. Puta may password na ngayon yung mga CR, no? Kailangan mo bumili parang yung password. Starbucks. Paano kung gerbs ka na, di ba? Pare, nagamitan ko ng Mission Impossible moves yan. Taing-tain na ako sa Boracay. Alam mo naman, syempre, galing kang beach, wala kang dalang pera. Di mo dala cellphone mo. Ang ginawa ko, makita akong second floor, mulot akong resibo. Resibo. Sabi nila. Yun yan. Pero dumadami na sila. Dati Starbucks lang eh. Ngayon, nung parang last na uwi ko, may mga ibang establishment na rin na gano'n. Hindi basta-basta parang pupunta lang ba yung tao para mag-CR sa inyo? Hindi, parang kasi, in fairness din, they're trying to preserve the experience for the regular customers. Kasi syempre, kung ikaw naman yung paying customers, ayaw mo rin naman mag-CR na mabaho, mapangit. So, pwedeng ibigay na rin natin sa kanila yun, di ba? Tsaka may nagpauso nung yung pag nakatay ka, yung yung mga magagandang CR, medyo highly rated yung mga CR na Starbucks eh. Tsaka solo pa siya, hindi siya yung cubicle gaming. So, pag solo mo yung CR mo, medyo take your time eh. Although, ang problema yung pa pala yung pet peeve ko pala, pag halimbawa, yung sa CR, yung matagal gumamit,
Pero ang ang pet peeve ko naman, ko yung gumagamit, yung paglabas mo yung ang haba nung pila. Ayo. Hindi, teka. Ano yung pinaka-pet peeve mo? Yung ikaw yung gumamit ng CR tapos madaming nakapila? Ganun? Hindi. Yung ako yung nakapila. Mas ko. Pet peeve ko yung ako yung nakapila. Nakakailang naman pag ikaw yung gumamit ng CR paglabas mo yung ang haba na nung pila. Oo. Speaking of pila, ako pet peeve ko yung matagal sa ATM. Nabubuisit ako doon, pre. Nagpe-Facebook ka ba dyan? Nagpaparinig ako minsan doon eh. Ano, Brad? Nagpe-Facebook ka ba dyan? Ba't ang tagal mo dyan sa pila ng ATM? Yung iba dyan yung may pautang. Tapos 7 yung ATM. Putang ina. Oo. Diba? Tapos, alam mo yun, gutom na gutom ka na. Tapos yung kakainan mo, cash basis lang. Alam niyo yung malala? Yung meron na ako ilang beses na na-tsempohan. Yung parang nag-scheme ata sila ng card. Yung meron silang 7 ATM. Tapos bulto-bultong pera yung wini-withdraw nila. Yun yung tipo gusto ko nang report sa Yung iba doon, dito pa 5-6 yun. Tapos, yung ibang ang scheme kasi sa 5-6, kasi nung call center ako, uso yan eh. Yung ATM yung sahod. Yung ATM mo. Oo, tas bibigay na lang nila sa inyo yung sahod mo na bawas na yung utang. Oo. Ang ganun. Pero hindi ko lang alam ngayon kasi electronic, puro high-tech na ngayon eh. So, ngayon transfer na eh. Pwedeng mag-scheme, di ba? Tsaka yung pre, yung parang ngayon lang gumamit ng ATM. Hindi naman sa pero yung ngayon lang gumamit ng ATM, tas 3 sila, di nila alam lahat. Tas tuturuan mo, no, di kami bobo, sabihin pa sa'yo. Galit pa sila. Yung tipong hindi pa nila alam yung PIN nila. Pag matanda, maintindihan ko eh. Pero pag yung mga tipong nasa maayos na edad, mga 20 anyos patas. Bakit? Although, yun nga lang, medyo kailangan minsan. Kasi may mga nakasabay ako, mga construction worker, medyo maintindihan ko ba eh. Oo. Ayun pa pala, ang nakakairita yung sumisilip. Paano sumisilip? Sumisilip yung balance mo. Naalala niyo yung panahon ng mga PPP? Yung 4-piece? Oo, yan. Nag-withdraw ko sa sa BPI sa may Project 8. Kasabay ko ata mga beneficiary ng 4-piece. Okay. Tapos, alam mo naman yung tipong again, galing tayong Kamanaba. Tangina, ito na naman si anti-poor eh. Sige, anti-poor, ihirit mo na. Tanginapin mo na mga kakahirapan natin. Hindi, syempre, it takes one to know one eh. So alam mong kapwa mahirap mo yung nandun eh. Parang ako to dati, I see myself in you. Pero nakakairita yung tipong nagwi-withdraw ko. Tangina yung pagtingin ko, tangina yung mukha niya nandito na sa tabi ko, nakatingin dun sa wini-withdraw ko. Ayaw mo nun, sinampal mo siya ng kahirapan. Hindi, tangina, pera ko yun eh. Yun nga, isampal mo na lang ng kahirapan. Sige na, withdraw. Sabihin mo sa kanya, panoorin mo kung gaano kalaki pera ko, pero saka mo withdrawin yung 4,000 mo. Hindi, pero diba, nakakayungot lang. Parang, again, ako personal space kasi. Yun yung ko eh. Pag nagawa ko na yan, sumilip ako sa likod ni Tito P. Pare. Natakot ako nung nag-withdraw si Tito P. Baka walang matira sa akin. Ganun kalaki yung sahod ni Tito P. Ubus yung laman ng ATM. Ay, oo, pre. Ako, isang pet peeve ko, pre. Yung mga balik na naman tayo sa social media influencer. Yung mga vloggers, food vloggers, na putay na lahat na lang masarap. Tangina, wala pa siyang napuntahan na hindi masarap. Paano na biktima na ako ng maraming beses nung ganyan? Tangina, sabi doon sa food vlog, masarap to. Pagpunta mo, olats naman, alang kwenta. Yun nabubuisit ako noon pag nakikita ako ng mga ganung vlog. Usong-uso pa naman yung mga food vlogger ngayon, di ba? Yun, oo, nakakairita yun. Yung parang wala na silang napuntahan na na hindi masarap. Tangina. Yung mga nanggatas kay Neneng B, di ba? Ang daming gumatas kay Neneng B. Kilala ba si Neneng B, Tito P? Ano nga to? Wait. Yung nagbebenta ng hotdog. Ikaw, Ike's, kilala mo si Neneng B? Oo. Yung nagbebenta ng hotdog. Siya yung bagong diwata. Siya yung diwata pares ng
year 2025. Kasi di ba 2024 panahon ni Diwata yon. Si Neneng B, siya yung 2025 Diwata Pares. Siya yung sumikat ng todo na nagbebenta ng Hungarian Overload. Okay. Ang nasa isip ko Neneng B yung shota ni Nick Makino. Putang ina yan. Mamaya pa tayo doon sa Instagram, pre. Saka Neneng B pa pangalan nun, hindi Neneng B. Pre, ano ang pangalan nun? Ano eh? Hindi kasi yung kanta ni Nick. Pero yung kanta ni Nick Makino, Neneng B, si ano yun, ang nire-refer nun, si Sam Pinto. Hindi Sam Pinto. Yung jowa niya. Hindi, ang nire-refer niyang Neneng B, si Sam Pinto, yung parang Neneng B, yung kato. Di ba nga Neneng B kasi si Sam Pinto sa Bubblegang dati? Oo, pero... Yun yung reference nun. So, iba pa pala si Neneng Bing Hotdog. Oo, siya yung latest na Neneng B na wholesome. Pero alam ko yung sinasabi mo. Nakalimutan ko lang yung pangalan niya ngayon. Meron pa ba kayo ibang mga pet peeve? Habang nag-iisip kayo, isang pet peeve ko, yung balik tayo sa FX. Pag nasa public transport or nasa waiting area kayo or somewhere, basta yung public area, yung naka-full blast yung speaker ng cellphone, yung rinig na rinig mo yun yung ano. O kaya, yung iniisip niya, responsibilidad niya magpatugtog ng MP3 sa buong biyahe, yun nabubuisit ako doon. Pero tapos sa maririnig mong pinapanood niya, yung TikToker na naka-TikTok accent, na food vlogger, yun, puta, ultimate combo yun. Solid. Hindi, malakas makipag-usap sa cellphone, no? No. For a time, nung nasa Saudi ako, kasi yung sa bus namin, yung mga Indiano, mahilig silang mag-speaker, mag-music ng yung binablast nila sa speaker yung music nila, yung Habibi, yung sorry, magiging kasi yung ganun. Tangina mo, porket Indiano, ganun ang tugtog, napaka-racist mo talaga. Yan talaga yung mga tugtugan nila. So parang ako. Paano yung tugtugan nila? Basta yung yung... Ang ganda Tito P, paano? Habibi, basta yung mga yung tag dito, ang ginagawa ko, nagpapatugtog ako ng mga may ingay. Yung mga bandang Pilipina na may ingay, fast pitch, yung Keso, Greyhounds. Kaya kilala na yung mga Pinoy parang natutuwa sa akin. Kasi yun nga, parang akala ko na una ako lang yung naiirita. Kasi pwede ka naman mag-headphones eh. Ako kasi nag-headphones ako eh. Pero for some reason gusto na lang ini-speaker. Alam ng mga Pinoy, ako rin yung coops sa mga Pinoy. So parang sinabihan ako, patugtog ka nga para matabunan yung yung mga tugtog ko nga yung ikaw yung resident DJ ng mga Pinoy parang. So yun. Ako isa pang pet peeve ko, pre. Puta yung nasa publiko ka, kunwari nasa office, magugulat ka, pre, nagni-nail cutter doon. Tanginang yun. Buti hindi nagtatanggal ng kuto, di ba? Nagpuputol ng puti na buhok. Hardcore, pre. Wait. Yun ang medyo dito talaga kaya. Maganda yung sinabi ni Elvin. Meron ako naka-encounter na ganito. Either sa public transport or sa sa tawag dito. Sa office. Alam mo yung nakikinig na naka-headphone tapos kumakanta. Puta, oo. Yung hindi niya alam na naririnig siya ng buong bayan, di ba? Tapos bibirit pa, Feel na niya yung song. Oo, feel niya. Tapos alam mo yung siguro nasa utak niya. Nasa tono siya. Pero yung... Akala niya, galing-galing niya kumanta, no? Solid. Ako ito. Pet peeve ko. Sige, Meron pa rin ngayon ito eh. Yung puta magpo-post ng for sale. Tapos wala yung presyo. Ay, oo, putang ina yan. Buisit ako dyan.
Ang ina seryoso, dapat yung ganyan pa i-request mo ng meetup saka mo banatan. Ayoko nung ganyan. Pero magre-comment na how much eh. Magre-reply, PM is the key. Putang ina. Hindi, ganun di ko na pinipili. Nagigets ko kung yung item, yung mga tipong mamahalin, yung mga Rolex and kahit stuff. Mamahalin, dapat ilagay nila yung para tapos na yung usapan. Pero nagigets ko yung punto eh. Ang punto nila doon para doon nauso yan doon sa mga thread dati para tumaas yung thread no? 'Di ba ganoon yun? Kasi madaming magko-comment. Pero kasi pag yung mga tipong yung mga hindi naman kamahalan na items, yun yung nakakabwisit. Oo, nakakabwisit yun. Tayo tsaka yung mga influencer ngayon na utang ina yung sakay sa lahat ng issue. Ay, oo. Ang daming ganyan. Si Makagago. Hindi, meron pa isa ngayon yung Prince Umpad ba yun? Yung sa lahat ng pangyayari sa mundo, may opinion. May comment kagad. Wait, ka-network ba natin si Darbs? Real Talk Darbs? Oo. Hindi ata. Ka-network natin dati yun eh. Actually, hindi ako masyado familiar sa kanya. Pero sige, tuloy mo. Wala lang. Ang problema, ayaw mo kay Real Talk Darbs? Parang alam mo yung pag nagpayo siya, parang napakagaling niyang tao. Kasi walang tira. May instances din naman na tayo. Nagiging feelingero din tayo. Kasi depende yun dun depende minsan sa social media influencer. Parang pag alam niya minsan na for a fact, yun yung alam niyang tama. Talagang ibinibenta niya yung sarili niya. I think kahit minsan ako siguro madaming beses akong ganun, feel kong tama ako minsan sa ibang topic. Pero pag may naririnig na ibang tao na, ay puta mali yung pinagsasabi ni Makoy, natatawa na lang din sila eh. Si Real Talk Darbs siguro pinapangatawanan niya lang talaga yung tingin niyang tama eh. Yun yung style niya kasi. Well, to be fair, dahil sa kanya parang dun ko natutunang maging conscious sa kung paano ako magbitaw ng statement ko na diba? May natutunan ka kay Real Talk Darbs. Matter of fact, alam mo yun, pag yung drop niya kasi parang parang matter of fact yung statements niya. So, yun lang naman. So, medyo pet peeve ko yun. Bago mag-sorry ka kay Real Talk Darbs, may natutunan ka naman pala sa kanya. Official statement dito, Pikin. Mag-sorry ka. Hindi na. Kaya nga hindi na lang ako nakikinig eh. Yun na lang yung kung wala kang sasabing maganda, kung na lang pakinggan. Saka yung negative publicity, yung sinasadya nilang mag-post ng alam mo naman na hindi sila ganon, tapos magpo-post sila bigla ng parang kupal sila. Di ba? Yun, medyo yun eh. Engineered yun eh, parang ganon. Yung iba kasi alam nila paano laruin yung algorithm eh. So talagang gagawa lang sila ng something, magpo-post lang sila about a certain issue para makakuha ng traction eh, which is kasi madami na talagang alam na nila talaga laruin yung social media. Kita mo ang ending natin, nagsimula tayo sa social media influencer, ang ending din natin sa social media influencer. Anyways, diyan na natin tapusin tong episode na to. Basta ang opinion ko dito, madami tayong pet peeves na minsan talaga hindi natin maintindihan kung bakit napakasimpleng bagay hindi natin kayang ride-onan. Ngayon ko lang na-realize, para tuloy tayo si Real Talk Darbs, para sinasabi natin, pa-perfecto natin sa pet peeves sa atin. Yun nga sinasabi ko sa'yo, di ba? Ang ending, kita mo. Mag-sorry ka kasi kay Real Talk Darbs. Mag-sorry ka. Hindi. Ayaw talaga mag-sorry kay Real Talk Darbs. Yun ang pinaka-perfect. Talagang iba-iba lang talaga yung opinion ng tao. Anyway, Ike, sinong gusto mong batin? Papatiin mo ulit yung misis mo? Misis ko lang, si Tonet. Magandang gabi. Ikaw, Tito P, sino ang mga projects mo dyan at anong mga gusto mo i-promote, Tito P? Wala, yung IG ko pa lang, Tito__P. Saka pala, kung gusto nyo tulungan si Tito P, di ba nag-iisip si Tito P ng kanyang solo project? Ano yung may message nila? Saan kanila pwede message Tito P para makapagbigay sila ng suggestion? Sa IG, message lang kayo.
Ano kailangan nila i-message sa'yo? Wala lang, kung may suggestion. Comment suggestion or ano. Yan. At ako nga pala guys, gusto ko lang batiin yung mga kaibigan nating podcast. Thank you nga pala kay Lance. Huwag daw nating tawaging Leland, Lance daw, Tito P. Okay. So maraming salamat kay Lance sa paggawa ng listahan kong nasira. So Backtrip Podcast, Tigas Tito Podcast. Ayan, pakinggan niyo yung mga kaibigan nating podcast. Backtrip Podcast, Tigas Tito Podcast, yung Pinoy Memeology Podcast, yung 25% podcast ni Jasper Reyes. 3040 Podcast, pre, naglabas ng bagong episode. So, pakinggan nyo yung latest episode ng 3040 Podcast. MJ's Bubble Podcast, Fanboy Chronicles Podcast, Galingan Mo Naman Podcast, yung Hobby Podcast, Tatayhood Podcast, Kislot Chronicles Podcast, Pandango sa Lightbulb Podcast, yung Kunichimates Podcast ni Masa, saka ni Tristan Ting. Saka syempre yung mga mahal nating Patreons, alam ko hindi pa rin updated yung listahan ko dito pero nandiyan si Jason Bonsa, si Darwin Basuego, Hobby Podcast, Jimbo, si Gian, si patron ng mga patron, si Len Mackenzie, mahal na mahal ka po namin. At saka syempre, Kitorific PH. Yan, laging katulong ko yan sa sa aking weight loss journey. Na medyo aminado ako ngayon, Tito P, na diskaril ako dahil aking birth week. Tapos na yung tapos na yung aking buffet number 1. Nag-buffet number 1 ako sa Manila Hotel. Shoutout nga pala kay Gerard dahil nakakuha tayo ng malaking discount sa Manila Hotel nitong huli. Pare, tanggal yung kamot ko sa lobster. Nakamot yung pangangati ko sa lobster. Binigyan ako ng isang bundok ng lobster nung server namin. So, sold na ako sa lobster. Sarap sa Manila Hotel. Sa ilang-ilang. Shoutout sa mga staff ng Kung shoutout ko sila, parang in-sponsoran ako no? Pero sa mga bumati nga pala sa aking birthday nitong nakaraan, maraming salamat sa inyong lahat. Sobrang appreciated to, lalo na sa Machong Tambayan Community, sa lahat ng bumati sa akin sa Machong Tambayan Community. Follow nyo kami sa page namin, Machong Chismisan, sa lahat ng social media platforms. Maraming salamat sa lahat ng nakaalala. Pati sa Pod Network na naglabas din ng poster para sa birthday celebration. Yan. Thank you rin, Tito P. Binati ako ni Tito P sa ni Ike's. Thank you nang marami sa pagbati nyo sa birthday ko. And syempre, shoutout din pala, big condolences. Ano ba? Tama bang term na yun? Basta shoutout sa may condolences. Ano ba yung tamang term? Condolences. Ang aming pakikiramay. Ang Machong Chismisan ay nakikiramay sa mahal nating si Miss Tina Ryan. So Miss Tina, kasi pumanaw yung father ni Miss Tina Ryan. So, we would like to extend our condolences to our beloved Reyna ng Chismosa, Miss Tina Ryan. Yan. At yan po mga kaibigan ng ating latest episode ng Machong Chismisan. Kasama pa rin natin mula sa Singapore, walang iba kundi si Ike's na lagi nagsasabing, tayong mga macho, kahit saan tayo mapadpad, chismoso tayo. At kasama pa rin natin ang pinakamabangis, ang pinakamalakas na si Tito P na lagi nagsasabing, honesty is the best. At ako nga po pala si Mokoy Pare Showbiz Bro na lagi nagsasabi, lagi niyong tatandaan, ang tunay na macho, chismoso. Have a great day, everyone. Bleep! Yay! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.